Alam mo, polisiya nyo ang mali eh. Polisiya nyo ang mali. O ngayon, ang NBI na confirm sa atin that this is happening. And we, in this Congress, ako, I've been a mayor, alam ko na ganyan na nangyayari. Diba? And all of the members of this committee knows that it is happening as well. Baka kayo na lang hindi nakakakita na ganito nangyayari. Na yung nakukuha yung pera ay nanggaling sa illegal. Mr. Chair? Yes, Congressman Akop, please. Just to follow up that issue, this issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of Honorable Danny Suarez. And Iha, nasaan na si Madam Gabuyo? May previous commitment po, kaya hindi naka-attend. Dapat kasi siya po talaga yung naalaala ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon eh. Opo. At anyway, nagkaayos na ba yung inyong chairman at saka yung presidente ninyo? Di po namin alam yan. Nagsisinungaling ka yata, Iha. Di naman po. Di talaga. Ibig mong sabihin, personal. kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila. Samantalang kami na nandito sa Kongreso, alam namin na may sigalot. Sagutin mo ako, Iha. At baga ng tama. Di ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong meron Officially. po. Sige. Officially, wala naman po kaming kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kaming sa chairman's office. Noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Di po ako nag-a-attend. Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region Na STL. Department po ako. STL Operations. Sa lang po, may loto, may STL. Okay, sige. Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating operator ng Hueting, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto operations? Would you know that? Para pong sabi nila yung dating mga weteng, yun ang illegal, ngayon nilegalize ng business. Yes. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Di ko naman po mga kilala ang mga Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala po nyo sila. I'm not privy to that po, sir. Mr. Chair, may I request that the head of the operations department, insofar as STL operations are concerned, be invited kasi hindi alam nitong ating resource person yung sagot sa aking mga katanungan eh. Okay, we will be inviting the COMSEC is hereby directed to invite the operation office of the PCSO with regards to the query of Vice Chairman Akop. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na pinagplayplisan ng betting, authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized Hindi yung mag-isa stations. na tao nakaupo lang doon? May authorized stations po kami. May approved Kaya authorized nga, stations. according to your circular, may betting stations kayo dapat. Official betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Parang di na po. Ha? O hindi mo alam yung ito? Nag-inspect po. 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager Hindi ang nga, aming stations. hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may ID para kukuha ng pusta, di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero dun sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman,
may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng mga bets. Yung ba pinapayagan ninyo? Basta po kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung Hindi po yun ang approved katanungan ko. station. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po ganun ang station eh. Tinatanong ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong magtago. Kasi napalabas na lahat ito nung last hearing pa. Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tulfo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huhukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon dun eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag nyo ron, doon sa dapat monthly na ibigay ng franchise holder. GMMRR Oh, po. yun din ang inaasikaso ng lotto operator. Masatisfy lang niya yun, pero yung iba doon, puro illegal na. Kasi yun din ang problema ng PNP. Kagaya ng sinasabi ni General Lucas. Uhuli nga sila nung kumukuha ng pusta, pero yung operator ng lotto gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung ginagawa. Noon pa nangyayari yan, Iha. Oh, if you do not know that, ay hindi ko alam kung saan po kayo nanggaling. Meron din po kaming listahan na pina-furnish sa PNP sa mga law enforcement agency na mga yung mga nagpapataya po ng aming STLAAC. Oh, May listahan po. sige. Papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yun para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng wedding. Galing po ako dun sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan. Yun ang, yung katabi mo nga, tumatango eh, totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba kayong inalisan na prangkisa dahil sa pagbabiolate ng inyong circular? Sino ba? Parang may mga nata-terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Yung iba sa... Madali. Meron na ba sa atin? Oh, Wala naman. I do not know, Mr. Chair, whether the resource persons from PCSO are the proper persons who would answer the questions propounded by this representation. Yeah, that's the reason why we would be inviting. Kasi, Sige, go ahead. mas magaling si Madam Gabuyo na Yes sumagot po, noon ng mga AGM po tanong kasi dahil siya. siya yata ang head nito. Opo, masano niya yung area. Ah? Kani po, Region 4, sa Region 4A lang po. Hindi naman masyadong nagpalit-palit ang aming Region mga... 4A, Opo. sino ang may hawak ng franchise ng Lotto sa Laguna? Ramloyd Corporation po. Alin? Ramloyd Corporation. Sino ang chairman nun? Chairman. Sino ba? President po si Jun. President. Iisa lang yon sa buong Laguna ang may Opo. hawak ng franchise holder. Opo. Ang nakakatupad po ba siya sa pagbabayad ng monthly na amount? Yes po. Yes. And may I ask the RD of Region 4A, ilan na po bang naaresto nyo na illegal na kumukuha ng pusta? Your Honor, based on our records from January 1, 2023 to December 31, 2023, ang naaresto po natin is 2,140. Pag isasama po natin yung hanggang February 29, ang naaresto po natin is 3,841, Your Honor. Ngayon, in your process of investigation, sino po ang boss nila? Pardon, Your Honor? Hindi ba, pag nahuli po nyo sila, iniimbestigahan nyo, di po ba? Opo. Normal yun na trabaho ng polis pag inimbestigahan yung huli. Hindi nyo ba tinatanong kung sino yung boss nila?
Your Honor, please allow me to... Tinatanong ko lang po yung kasagutan. Hindi nyo ba tinatanong? Tinatanong nyo ba o hindi? tinatanong po, Your Honor. Ano po ang kasagutan? Halimbawa, in the province of Laguna, yung numero na sinabi mo, thousands plus. Iba-iba ba yung sinasabi nilang amo nila o iisa lang yung amo na sinasabi nila? Your Honor, aliases po yung sinasabi nilang pangalan. Wala pong kumpletong pangalan na sinasabi, Your Honor. At yung pulis naman naniniwala na alias lang ang alam nila? Your Honor, tinutuloy po yung Hindi, investigation. tinatanong ko po yung Yes, Your Honor. naniniwala yung kapulisan na alias lang ang alam nila. Samantalang, boss nila yon. Yes, Your Honor. Yes. Ganon. Something is wrong with your investigation. Di ba? Di ba? Yes, Your Honor. Yes. Kasi tinatanggap nyo lang basta alias yon. Pero deep inside, alam ng investigador kung sino ang mga boss nila. Doon sa lahat ng 2,000 plus ba? Yung sinabi mo na operations na nahuli? Yes, Your Honor. Yes. Iisa lang ba yung alias na sinabi? Hindi po, Your Honor. Iba-iba po. O, pwede bang malaman kung ano yung mga alias na sinasabi? For example, in the province of Laguna. Your Honor, pwede bang tawagin ko yung PD ng Laguna po, Your Honor? Yung PD ng Laguna got only assigned January of 2024. I hope he would know how to answer that question. Kasi wala pa siyang 3 buwan na nandun. Magaling siya kung alam na niya kagad kung sino yung mga operator doon. Sige, Mr. Chair, may I request that the Provincial Director of Laguna be recognized to answer Yes, the question? PD, ano? I don't know yet the name of the PD. Colonel Unos, you are recognized. Please answer the query of the good congressman from Antipolo. Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Although I have a list here of the aliases, but still this will be subjected for my further in-depth investigation to at least identify the actual names of these persons, sir. But I can cite, based on the records here, which are classified documents, sir, each cities and municipalities have different... Can you speak louder, no? PD, I cannot hear your voice, please. Each cities and municipalities have different aliases, different persons involved. Wala ka Congressman- pang may sasagot dahil naintindihan kita dahil middle of January ka ba na-assign doon, iho? January 25, Your Honor, sir. Yes, last week of February, January. Now, CIDG, you conduct operations against illegal gambling also. Yes, sir. May I know if you also if you have operated against those getting bets for wetting, and in fact they are shall we say takers of bets from franchise holders of Lotto? We have conducted operations against those steel operators, sir, na sinasabi nilang looting. But I agree also with Honorable Congressman Erwin Tolfo na itong mga steel operators, sila rin yung nagbubukis. At I personally know this dahil sa tagal ko sa serbisyo, within my 30 years, na 13 times na ako nag-chief of police at nag-provincial director. Marami na ring instances, sir, na napatunayan namin ito. Na itong mga steel operators, sila rin yung nagpapabukis. That's why it's been a challenge for us law enforcers. Dahil kaming mga law enforcers, once marami ng instances na nanghuli kami ng mga nagpapatayan ng itong steel at kami pang mga nakasuhan. Kaya yung implementing rules and regulations dapat ng PCSO na dapat na pag walang ID, walang uniforme, uliin kagad. But pag nahuli namin itong mga nagpapataya, they easily make certification na
employees nila ito. So, nahihirapan po ang mga operators. And again, if we are really sincere para mapatigil itong illegal gambling na ito, I agree with, again, with Congressman Erwin Torpo, Congressman Goma, and Congressman from Cagayan de Oro, na dapat holistic approach ang gawin natin dito dahil hindi magta-thrive ang isang illegal gambling sa isang lugar kung hindi papayag yung isang local chief executive. Pitpitin yung bayag ko, walang maglalakas na loob na provincial director, regional director o chief of police na magpapalaro ng waiting without the approval o without the consent ng kanyang local chief executive. Pag sinabi ng local chief executive, ayaw ko yan, walang magagawang kapulisan. Again, sinabi ko, holistic approach. Dahil kailangan i-involve natin ang prosecution at saka sa court. Dahil kung minsan, kahit yung ebidensya namin ay malakas, pero naluluto sa prosecution, wala tayong magagawa. So, kailangan patawag din sana, hindi lang yung mga law enforcer, kung hindi representative, kung sino yung mga presidente ng mga local chief executive. Yun lang po. Actually, we have Mr. invited Vice as Chairman, well, sir. Vice Chairman ako for your perusal. No? Thank you. Because we have invited also the DOJ. If you want to ask something on the prosecution side, you can. I admire the candor of the chief of the CIDG. What he has stated, alam ko na po yun. Ang nangyayari, yung mga pulis ayaw nang manghuli ng mga tauhan ng mga lotto operators na kumukuha ng pusta illegally. Kasi pagkuhan, pinailan ng kaso, halimbawa nanghuli dun sa Cagayan, at nanghuli ay tauhan ng CIDG na nandito sa Maynila, papailan ng kaso dun sa Cagayan. Mahirapan ngayon yung mga arresting officers na palaging pumupunta dun sa Cagayan. So, yung PCSO, narinig na mismo sa mga law enforcers na yung inyong mga lotto operators, ay some of them are operators of illegal gambling ng wetting. Alam nyo naman yun eh. Doon, kumakalat din yung information doon sa inyong mga opisina. Thank you, Mr. Chair. That is so far as lotto operations are concerned. Thank you so much, Vice Chairman ako. I wanted to say something. Yung tinatawag ninyong GMRR yun, Guaranteed Monthly Retail Receipts. Di ba? Yung parang Yes, nakapix na yung kanilang ibibigay. I think dyan nagsisimula lahat yung problem eh. Di ba? And this is only a policy of the PCSO. And you can change it, right? So, I think it's high time that we have seen, no, that this GMRR is not working in the favor of the government. Kayo lang, siguro sa PCSO, kayo lang yung tipong nakikinabang ng tama. Pero kung titingnan mo yung holistic approach ng ating national government, hindi nyo na ma-maximize yung supposedly na mapapunta sa gobyerno. And we're losing billions of pesos with this policy. And I think we can help also the PNP on their enforcement, no, with changing of this policy of the PCSO. And the mandate of this committee, the Committee on Public Order and Safety, is for the arrest of the proliferation of illegal gambling. Isa yun sa mandato ng public order, and we will not stop on this. We will not stop on this. Congressman Paduano, please. Thank you, Chairman. Before sa rejoinder ko doon sa mga betting stations, Mr. Chairman, actually, kung susundan mo, yung GMMR was established by PCSO during the early period of the operation. That was siguro mga 10 years ago, itong GMMR. Kasi that time, the national government through PCSO found out na yung report na binibigay ng mga
ng mga operators is too low compared to the actual remittances. Kaya nilagyan sila ng cap. But of course, ang cap, gusto ko lang i-confirm from you, yung sinasabing cap which is higher, di ba? For example, 20 million a month, kung ang supposedly ang payments by the operator to the government is 25 million, they will pay the PCSO 25 million instead of the cap. Tama? Opo, whichever is higher. Oh, whichever is higher, di ba? But of course, yun nga sabi ni Chairman Dan, we have to review this because the GMMR usually, kampante na pong PCSO. Kung 20 million, bibigyan kayo ng report na worth 21 million, okay na sa inyo. Kasi yung cap is only 20 million. But of course, that does not stop the proliferation of illegal betting. Yung mga bookies. In which, yun nga, if not all, karamihan dyan is being also operated by your ACC's holder. Yes. Authorized agent niyo rin. Tama? Tama? Basta po yung tungkol sa GMMRR, paparating po namin sa Okay. management. Now, Chairman, this is happening all over the country. Well, in fact, yung Bicol kayo, di ba? Sakop niyo yung Bicol? Yes po, Bali, Region 4A, B, and Bicol. 5. Region 5. Malaking problema dyan sa Bicol mismo. Well, in fact, during the previous years, previous congresses, nagka-problema tayo dyan because from Bicol, may pumasok doon na taga Metro Manila. No, not Metro Manila, but from Luzon. So, nagkagulo doon. Kaya nung investigation, lumalabas nga na the one operating illegal gambling, illegal numbers game in Luzon operates in Bicol. Nagka-problema tayo doon. Kaya ako, ang tingin ko dyan, Mr. Chairman, better we should review the IRR of the PCSO. Now, with regards to betting station, ito ang irony, Mr. Chairman, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga napaka-special ng PCSO compared to PAGCOR? Kasi, ang lahat ng mga operations, which has permits from PAGCOR, lahat yan may business permit. At the very least, business permit. Para ma-identify mo if this betting station is indeed legal o hindi. Diyan papasok ngayon yung enforcement at the same time yung local government units. Pag walang permit, in short, illegal. Pero kayo, as I have heard your explanation and position with regards to the video clippings presented by the chairman, sabi nyo, pwede. Pero tingnan mo naman, nangungulekta, nagpapataya, walang uniform, in which that's illegal. But ang dilema nga ng pulis, pag inuli nila yung walang ID, walang uniform, lalabas kayo yung certification coming from your ACC holders. Ayun yung problema. Tapos, siyempre natatali din yung mga pulis natin. Kaya ako tingin ko dyan, you should review it so that mabigyan naman ng ipin yung enforcement side natin. Pag walang permit, walang business permit, though may permit sa inyo, yung ACC, pero yung pesto, yung betting station, walang permit, mayor's permit, huli. Diba? I am not saying about local permits. What I'm saying is business permits. Kasi sabi ko nga, yung PAGCOR, mayroon. Lahat ng mga betting stations ng PAGCOR has a mayor's permit. Lahat. Mas madaling ma-identify ng mga pulis kung ito illegal o ito legal. All you have to do is just to find and check kung sino lang yung mga business permit from the mayor's office or the business licensing office of the local government units. Ngayon sa inyo, hindi. Di ba? Ito betting station, katabi lang may betting station din. Pwede ba yun? Na isang kalye lang pagitan, may dalawang betting stations? Malabo yun. May distance requirements naman po yung... Hindi nga, sinasabi ko nga, ito, you want to refute the statement coming from the NBI?
Na pagpunta nila doon, 2 betting station, yung isa sirado, isa bukas. Hindi nga, ang sinasabi ko nga, ako, you should review your IRR. Yes po, paparating namin po. Or else, pwede natin sabihin na sa police, oy, police, ba't hindi nyo pinasok, ba't hindi nyo raid, ba't hindi nyo hinuli? Walang business permit yun. Di ba yung betting station na yun? Ganun lang po kasimple. Sabi ko, ano yung napaka-special nyo? PCSO. Sabi ko nga, pagkor lahat mayroon. Pag ganyan yung attitude natin, you're tolerating illegal gambling. As a matter of fact, Congressman Paduano, they are already tolerating illegal. Kasi nga, yung ginawa nilang GMRR, ano yun? Guaranteed Monthly Retail Receipts, na sinasabi, ito bibigay nyo sa amin, dapat ito guaranteed. Magkano ba guarantee na ng bawat isang operator ng isang ACC? Hindi, ba, pag example, Iba-iba po. Hindi, for example, sa Region 4, ilan ba nag-ooperate sa Region 4? Ang Laguna, 144. 144 million? Opo. Isang buwan? Opo. Wow. Sa Batangas? 144 million din po, may get. Sa Cavite? 22M. Bago pa lang po, nag-i-start pa lang. Saan pa ba? Batangas, saan pa ba? Sa Quezon? Quezon, 95 million. Sa Rizal? 53 million plus. So, yun ang nakukuha nyo na pera. Opo. At wala na kayong pakialam kung galing niya sa illegal at legal. Correct? Dapat Kasi po legal guaranteed lang. na kayo eh. Kaya hindi nyo na Assumption tinitingnan yung natin mga legal. operating station. Kasi nga, wala na kayong pakialam. Basta dumating ang perang yan sa amin, ayos na kami. Ngayon, pinahirapan nyo yung mga PNP, mga police sa enforcement. Kawawa sila. Pag hinuli nila, sasabihin ng mga, halimbawa, ng mga mayor sa provincial government, huliin yan. Hindi mo alam kung sino pinoproteksyonan, kung legal o illegal. Sila naman, kilos sila. Tapos, kapag may nahuli nila isa legal, kaso sila. Pag nahuli nila ang illegal, kaso pa rin sila. Alam mo, polisiyan nyo ang mali eh. Polisiyan nyo ang mali. Ngayon, ang NBI na confirm sa atin that this is happening. And we, in this Congress, ako, I've been a mayor, alam ko na ganyan na nangyayari. Diba? And all of the members of this committee knows that it is happening as well. Baka kayo na lang hindi nakakakita na ganito nangyayari. Na yung nakukuha yung pera ay nanggaling sa illegal. Diba? And we have the moral obligation to correct what is wrong. And that is wrong. We need to change our policy. And that's the reason why we will be inviting all the members of the board of directors and the chairman of the board, and at the same time the president of the PCSO, to report to us about this GMRR and also yung sinasabi ni Congressman Paduano. It makes sense, ano? Kung PAGCOR, nagkumukuha pa sila ng business permit para at least ma-identify natin yung legality ng kanilang negosyo. O di ba? Para hindi mahirapan yung ating mga PNP. Di ba? So we had to find it out as well, no? With your bosses and the operation manager ng PCSO.